Ang bawat paikot ng kamay sa lumang orasan ay tila isang matalim na tusok sa dibdib ni Clara. Alas 10:30 ng gabi, pero abala pa rin siya sa pagpupunas ng maplastik na lamesa sa munti niyang karinderya sa isang iskinita sa Tondo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding takot na bumabalot sa kanyang puso. Naririnig niya ang mabilis na tibok nito, at bawat tibok ay tila bumubulong. Wala ka ng paasa. Wala na talaga. Oy! Isang tawa sa ospital ang yumani sa mundo niya kaninang umaga. Lumala ang sakit sa puso ni Leo, ang kanyang anak, at kailangan nitong maoperahan sa loob ng isang buwan. Milyon-milyon ang halaga, isang numerong hindi niya kayang abutin kahit sa panaginip. Kaya ngayong gabi, ang kanyang isipan ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Isang butil ng luha ang gumapang sa kanyang pisngi. Bumaksa sa basahan na hawak niya. Inangat niya ang tingin sa dingding, kung saan nakadikit ang isang sining na gawa sa krayon ni Leo. Madalas natahimik at malungkot ang mga mata ng kanyang anak, salungat sa kakambal nitong si Leo na laging masigla at nakangiti. Nagtanong siya sa sarili, mari bang presyohan ang buhay ng isang bata? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko para iligtas siya? Ate Clara, umuwi ka na. Ako na bahala dito, sambit ng kasama niya. Sige, mauna ka na. Tatapusin ko na lang to, sagot niya. Pilit na pinatigas ang boses. Nang matapos ang trabaho, tahimik siyang naglakad pauwi. Ang pamilya na daan ay tila mas humaba. Ang liwanag ng mailaw trapiko ay sumasalamin sa malungkot na katotohanan ng buhay sa Tondo. Naalala niya ang magkataon na nakdaan ang magkatrabahong pinasok niya, mula sa paglalako, paglilinis ng bahay, hanggang sa pahugas ng pinggan. Para lang mapalaki ang kambal, pinakmamalaki niya na nagawa niya ang lahat ng mag-isa, nang walang tulong ni Numan. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay parang walang kwenta. Ang buhay ni Leo ang mas mahalaga kaysa sa kanyang pride. Handa siyang lunukin ang sarili niyang nasalita, handa siyang lumuhod kung kinakailangan. Basta mabuhay lang ang kanyang anak. Pagdating sa maliit na inupahang kwarto, nakita niyang mahimbing na natutulog si Lea. Si Leo naman ay gising, nakatingin lang sa kisama. Hindi nagsasalita ang bata, pero alam ni Clara na nahirapan ito. Umupo siya sa tabi ng anak. Hinaplos ang malambot na buhok nito. Anak, gumaling ka na ha? Bulong ni Clara, pinipigilan ang pagluha. Inabot ni Leo ang kamay ni Clara, hinawakan ito, at ngumiti ng mahina. Okay lang po, Mama. Mahal na mahal po kita. Sabi ni Leo. Bahagyang paos ang boses. Ang nasalitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso niya. Ang inosenteng pagmamahal ng kanyang anak ay lalong napabigat sa kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang mawala si Leo. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, isinuot ni Clara ang pinakamaganda niyang damit, isang simpleng lumang kulay asul na bestida. Iniwan niya muna ang kambal sa kapitbahay at tahimik na sumakay ng bus patungong Makati. Sa buong biyahe, pilit siyang huminga ng malalim. Sa tuwing naalala niya ang huling pag-usap nila ni Mateo, bumabalik ang sakit. Noon, si Mateo ay isang mapagmahal na asawa. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naging malamig siya, nambabay, at sa huli ay sinisanta pa siya mula sa sarili nilang kumpanya. Hindi niya makalimutan ang walang damdaming tingin ni Mateo habang binabato sa kanya ang isang sako ng pera at sinabing, "This is all you're worth." Huminto ang bus sa harap ng isang matayo na gusali. Bumaba si Clara at tumayo sa harap ng Alcaraz Corp. Isang lugar na dati ay tahanan niya. Pero ngayon ay dayuhan na. Huminga siya ng malalim, naglakas loob, at naglakad papasok. Para kay Leo. Nang bumukas ang elevator, pumasok siya. Pagkasarang ang pinto, naroon na naman ang bigat ng damdamin. Nang bumukas ito sa penthouse, naglakad siya palabas. Hinarap niya ang isang elegante ngunit malamig na secretary. May appointment po ba kayo? Tanong ng secretary. Sabihin mo lang kay Mr. Alcaraz na si Clara Reyes ito. Pilit niyang pinatatak ang boses.
Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang sekretary at iginiya siya sa loob ng isang malaking opisina. Pagbukas ng pinto, naroon ang lalaking minsang nag-angkin ng kanyang puso, Mateo Alcaraz. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan na may malamig at walang damdaming tingin. Para bang isa lang siyang estranghero na biglang sumulpot. Siya si Mateo, ngunit hindi ang Mateo na minsan niyang minahal. Gwapo pa rin ito, ngunit wala na ang init sa mga mata niya. Isa na siyang estranghero na may kapangyarihan at karahasan sa tingin. Si Mateo, ang CEO na minsan nang nakaroon ng malambing na tinig para kay Clara, ay walang imik. Nakatingin siya sa bintana, sa naglalakihang gusaling ng Makati na tila ba inapapahiwatig ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang mata, hindi nawawala ang galit sa sarili. Matagal na siyang nakmamasid sa dating asawa, sa kanyang paghihirap, at sa bawat luha na pumapatak. Alam niya ang bawat sentimo na ginagastos ni Clara sa araw-araw. At masakit para sa kanya na hindi niya ito kayang tulungan ng hayagan. Narinig niya ang mahinang pahinga ni Clara. Alam niyang nabibigatan ito. Naroon ang dating asawa. Ang babaeng minahal niya ng lubusan. Ngunit hindi siya makakilos ng malaya. Pilit niyang pinatata ang boses niya, na parang isang CEO na nakikipag-negosasyon, hindi isang dating asawa na nakmamakaawa. Naupo ka, sabi ni Mateo, hindi tumitingin kay Clara. Umupo si Clara sa harap niya. Ang kanyang kamay ay makadikit. Parang may lamat ang upuan na iniwan ni Clara nang siya ay umalis sa pamilya. Hindi ito masarap sa pakiramdam ni Mateo. Ano ang kailangan mo, Clara? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tono ay parang tumutukoy sa isang business proposal. Hindi sa kalagayan ng kanyang anak. Sinisante ka sa kumpanyang ito, at wala ka ng karapatan na bumalik dito. Hindi ako bumalik para sa trabaho, Mateo, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tinik na nakdadala ng sakit at lungkot. Para sa anak natin. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang banggitin ni Clara ang tungkol sa anak nila. Ang kanyang galit sa sarili ay lalong lumaki. Si Leo, may sakit siya sa puso. Kailangan niyang maoperahan. Hindi namin kaya. Sabi ni Clara, at sama sandaling iyon, ang kanyang boses ay tila isang tinig ng isang ina na nasa kanyang pinakamahina na estado. Mateo, ako ay nakikiusap sa iyo. Kailangan namin ng tulong mo. Sa unang pagkakataon, lumingon si Mateo kay Clara. Nakita niya ang kanyang asawa, ang dating masayahin na Clara. Na ngayon ay isang anino na lang kanyang dating sarili. Ang kanyang mata ay hindi na naging maliwanag, at ang kanyang mabalikat ay nakayuko. Hindi niya ito tiningnan ng matagal dahil baka magiba ang kanyang plano. Tulong? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay parang isang espada na sumasaksak sa puso ni Clara. Hindi ko maintindihan. Bakit ako ang lalapitan mo? Hindi ba sabi mo, masaya ka ng mag-isa? Nakaya mo ang sarili mo. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, sagot ni Clara, at sa kanyang mukha ay lumabas ang galit. Ginagawa ko ito para sa anak natin. Sa masandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang panlalamig. Ang galit niya sa sarili ay lumaki. Naramdaman niya na gusto niyang sigawan ang ina niya, na siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pero hindi niya ginawa. Mayroon siyang dapat protektahan. Kung ganoon, ito ang kontrata mo, sabi ni Mateo. Tumayo siya, at sa kanyang mukha ay walang emosyon. Babayaran ko ang operasyon ni Leo. Ang lahat ng gastos, kasama na ang aftercare. Pero may kapalit. Ano? Tanong ni Clara, na may pag-alinlangan sa kanyang boses. Bababalik ka sa akin. Sa pamilya mo. Bilang asawa ko, sabi ni Mateo. Hindi ka naalis pa sa akin. Hindi ka nahahanap ng ibang lalaki. Agawin mo ako mula sa lahat ng mga babae na mayroon ako. Iyon ang kontrata. Hindi makapaniwala si Clara sa narinig niya. Tumingin siya sa mukha ni Mateo, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lamat. Sa kanyang mata,
Nakita niya ang isang bahagi ngang sarili, ang isang bahagi ngang pagmamahal na minsan nang ibinigay niya sa kanya. Ngunit ito ay natakpan ng isang pada na ginawa niya para sa kanyang sarili. Mateo, hindi mo ako maaring bilhin, sabi ni Clara, ang kanyang mamata ay nanlalami. Hindi ko binibili ang pagmamahal mo, sabi ni Mateo. Binibili ko ang buhay ni Leo. Ang pamilya mo. Ang pagkakakilala mo sa akin. Nang lumabas si Clara sa opisina ni Mateo, ang kanyang puso ay punong galit at sakit. Naramdaman niya na siya ay tuluyan ng binili. Para sa kanya, walang paasa ang kontratang ito. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang gawin ang lahat. Pag-uwi ni Clara, nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog. Sa kanyang mukha, nakita niya ang kanyang pag-asa. Lumabas siya sa kanyang kwarto. At sa kanyang nga kamay ay hawak niya ang kontrata ni Mateo. Binasa niya ito ng pauli-ulit, na parang isang panalangin. At sa masandaling iyon, sa isang maliit na bahagi ng sulat, nakita niya ang isang lihim na ginawa ni Mateo para sa kanya. Sa likod ng kontrata, nakita niya ang isang numero on account. At sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ng kanyang anak na si Leo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang mayroon itong kahulugan. Ang mabagaha ay nakahanda na, ngunit ang puso ni Clara ay hindi. Habang inilalagay niya ang nga damit ng kambal sa maleta, bawat piraso ay parang isang matalim na paalalaing kanyang kabiguan. Iniwan niya ang pamilya na amoy ngang kanilang maliit na silit, ang ingay ng mga kapitbahay na naktatawanan, at ang simpleng buhay na kanyang itinayo para sa kanyang nga anak. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Ngayon, iwan niya ang lahat para sa isang kontrata na nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling dangal ang buhay ni Leo. Anak, lilipat na tayo sa isang malaking bahay, ha? Sabi ni Clara kay Leah, habang kinikiliti ang tiyan nito. May swimming pool at malaking hardin. Wow! Swimming pool. Siga ni Leah, at sa kanyang mukha ay nabuo ang isang malawak na ngiti. Ang kanyang kaligayahan ay parang isang gamot sa sakit ng puso ni Clara. Oh, anak! At may maraming laruan din doon, dagdag ni Clara, habang tinitingnan si Leo na tahimik na nakaupo sa sulok, na may hawak na kanyang paboritong laruan. Maari ka nang maglaro ng buong araw, ha? Okay po? Mama, sabi ni Leo, ang kanyang mamata ay nananatiling malungkot. Niyakap ni Clara si Leo, at sa kanyang isip ay nadarasal siya na tama ang kanyang desisyon. Nang makarating sila sa malaking mansyon ng nga Alcaraz, ang mundo ni Clara ay nakbago. Ang lumang karinderya sa tondo ay pinalitan ng isang grandeng hardin, at ang amoy ng uso ay pinalitan ng amoy ng mamahaling mabulaklak. Ang lahat na ito ay parang isang panaginip, ngunit hindi ito magandang panaginip. Ito ay isang panaginip na mayroong isang malamig na pada na nakaharap sa kanya. Nandito na pala kayo, isang matalim na boses ang napabalik sa kanya sa katotohanan. Si Doña Elena Alcaraz, ang ina ni Mateo. Tiningnan niya si Clara mula ulo hanggang paa, na parang isang basurahan na biglang pumasok sa kanyang bahay. Sa kanyang mukha ay nabuo ang isang ngiti, ngunit ito ay isang ngiti na may galit at kasamaan. Nagtagumpay ka, Clara. Bumalik ka, sabi ni Doña Elena, habang tinitingnan ang kambal na nakatago sa likod ni Clara. Pero huwag kang mag-isip na magiging madali ang lahat. Ang anak ko ay may sariling buhay, at ikaw ay isang anino lang ng niyang nakaraan. Huwag mong pag-usapan ang anak ko, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang tigre na handang lumaban. Nandito ako para sa anak ko, hindi para sa iyo. Sa masandaling iyon, ang kanyang puso ay punong galit. Ang galit niya ay hindi para kay Mateo, kundi para kay Doña Elena, ang babae na nagwasa sa kanyang pamilya. Hindi ko akalain na makakahanap ka nga noong lakas, Clara. Pero tandaan mo, ang isang ina ay laging mas malakas kaysa sa isang asawa, sabi ni Doña Elena, at sa kanyang mukha ay mayroong isang pananabik na malinaw na sinasabi na siya ay mayroon pang ibang plano. Paalis ni Doña Elena, naglakad si Clara sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang malamig na marmol sa kanyang ngapa.
Ang mga larawan sa dingding ay mga larawan ng pamilya Alcaraz, at sa bawat isa ay nakita niya ang mukha ni Mateo. Wala sa mga larawan na ito ay mayroong mukha niya o ng kanilang mga anak. Naramdaman niya na siya ay isang estranghero sa bahay na ito. Nang makarating sila sa kanilang silid, nakita niya ang makahon na may mga damit at laruan ng kambal. Ang lahat ng mga ito ay nakaayos ng mayos, na parang mayroong nahanda para sa kanila. Sa isang maliit na sulok, nakita niya ang isang kahon na mayroong pangalan niya. Binuksan niya ito, at sa loob nito ay nakita niya ang lumang larawan niya at ni Mateo. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Mateo ay mayroong plano para sa kanya, isang plano na hindi niya alam. Nang dumating si Mateo sa silid, nakita niya si Clara na nakatayo sa harap ng kahon. Walang imik si Mateo. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Nandito ka na, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay parang isang robot. Mayroon tayong patakaran sa bahay na ito. Huwag mong gagawin ang anumang bagay na makasira sa plano ko. Huwag mong gagalawin ang mga bagay na hindi mo dapat galawin. Anong plano? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay punong galit. Plano na balikan mo ako? Plano na kunin ang nga anak ko? Hindi mo ako maaring gawing isang robot na susunod sa lahat ng sinasabi mo. Hindi kita ginagawang isang robot, Clara. Ginagawin ko lang ang dapat kong gawin para protektahan ang pamilya ko, sagot ni Mateo, at sa kanyang mamata ay nakita niya ang isang bahagi ng sakit. Makinig ka, Clara. Sundin mo lang ang mapatakaran ko. Nang umalis si Mateo sa silid, naramdaman ni Clara na siya ay nasa isang gintong kulungan. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, ngunit isang masamang panaginip. Ang kanyang kalayaan ay nawala, at ang kanyang buhay ay nasa kamay ng laking nagwasa sa kanyang puso. Hindi makatulog si Mateo. Ang imahe ni Clara na may luha sa mga mata at ang sakit sa boses nito ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Alam niyang nasaktan niya si Clara, ngunit alam din niya na ito lang ang tanging paraan para maprotektahan sila. Nakatitig siya sa kisame ng kanilang silid, na ngayon ay tahimik, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sigaw at paghihirap. Matagal na siyang namamasid sa dating asawa, at sa bawat patingin sa kanya, naramdaman niya ang sakit ng pakawala. Ang kanyang telepono ay tumunog, at sa screen ay nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, si Doña Elena. Huminga siya ng malalim, na handa para sa isang labanan. Kumusta, anak? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay parang isang matamis na honi, ngunit sa ilalim nito ay mayroong lason. Hindi ko akalain na makakahanap ka ng ganoong lakas para ibalik siya. Ina, hindi ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pamilya. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang nga anak ko. Anak, huwag ka nang mapakababa, sabi ni Doña Elena. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Hindi siya ang babaeng dapat mong mahalin. Hindi niya kayang makasama ka sa mundong ito. Kung gusto mo talagang makabalik sa kanya, kailangan mo munang maging mas malakas. Ina, sapat na ang sinasabi mo, sagot ni Mateo, at sa kanyang mata ay mayroong galit. Huwag mong pausapan ang mga anak ko. Anak, hindi mo naintindihan, sabi ni Doña Elena. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang operasyon ng anak mo, alam ko ang lahat tungkol dito. At kung hindi ka susunod sa akin, hindi mo ito matatapos. Aalis ka sa trabaho mo, at sa loob ng isang linggo, babalik ka sa amin. Kung hindi, hahayaan ko na lang na mamuhay siya sa tondo, sa kanyang paghihirap. Nang matapos ang tawa, naramdaman ni Mateo ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Siya ay tulad ng isang Diyos na nagpapasiya sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Naramdaman niya na siya ay isang robot lang sa kanyang magkamay. Nang umaga, dumating si Clara sa kanyang opisina, na may hawak na kape. Nakita niya ang isang litrato sa lamesa ni Mateo. Ito ay isang litrato niya at 6 anak nila. Ang ngiti sa mga mukha nila ay parang isang matamis na huni, ngunit ang mga mata ni Mateo ay punong galit at sakit. Mateo,
Mayroon akong kailangan sabihin, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pag-alinlangan. Tungkol sa iyo. Ano? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tungkol sa akin? Ano ang kailangan mong sabihin? Na ako ay isang masamang tao? Hindi, Mateo, sabi ni Clara. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero alam ko na mayroong isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin. Hindi sumagot si Mateo. Tiningnan niya lang si Clara. Sa kanyang isip, nais niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit hindi siya makakilos. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Clara, hindi mo maintindihan, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malungkot at puno ng sakit. Mayroon akong dapat gawin. Mayroon akong dapat protektahan. Nang umalis si Clara, naramdaman ni Mateo na siya ay isang robot na walang kaluluwa. Tiningnan niya ang litrato sa lamesa niya. At sa kanyang isip, naalala niya ang nga araw na kasama niya si Clara. Ang nga araw na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip. Ang malaking mansyon ng nga Alcaraz ay tahimik, ngunit sa isip ni Clara, isang malakas na ingay ang naririnig niya. Ingay ng pagdududa. Walang imik si Mateo mula nang dumating siya, at ang kanyang mukha ay parang isang bato. Ang kanyang nga salita ay parang mga matalim na patalim na sumasaksak sa puso ni Clara. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, hindi siya isang asawa na naghihintay ng pagmamahal. Siya ay isang ina na naghahanap ng katotohanan. Isang hapon habang naglilikpit siya sa opisina ni Mateo, nakita niya ang isang maliit na kahon na mayroong lock sa isang cabinet. Sa kanyang isip, hindi siya dapat makialam sa mga bagay na hindi kanya. Ngunit ang kanyang pagdududa ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nahanap siya ng susi, at sa ilalim ng isang libro. Nakita niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang bawat galaw niya ay puno ng takot at pag-alinlangan. Ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Sa loob ngahon, nakita niya ang isang lumang sobra, na mayroong pangalan ni Mateo. Binuksan niya ang sobra. At sa loob nito ay isang sulat na gawa sa kamay. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Clara. Mateo. Nagsimula ang sulat. Patawarin mo ako sa ginawa kong kasalanan. Hindi ko dapat ginawa ang lahat ng iyon. Hindi ko dapat kinuha ang iyong pamilya mula sa iyo. Si Doña Elena ang nagutos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ang kanyang plano ay gawin kang isang robot na susunod sa lahat ng kanyang sinasabi. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila walang kabuluhan. Si Mateo ay hindi nambabay. Ang lahat na ito ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking plano na ginawa ng kanyang ina. Nang makita niya ang larawan na nakakabit sa dingding, na nagpapakita ng ngiti ng kanyang anak, ang kanyang isip ay parang isang malaking puzzle na biglang nabuo. Ang malamig na tingin ni Mateo, ang kanyang mamata na puno ng sakit, ang kanyang paalinlangan sa pausap nila sa opisina, ang lahat ng ito ay mayroon ng kahulugan. Si Mateo ay hindi isang masamang tao. Siya ay isang lalaki na ginagawang isang robot ng kanyang sariling ina. Nang dumating si Mateo sa opisina, nakita niya si Clara na nakatayo sa harap ng kanyang lamesa. Ang kanyang nga mata ay puno ng galit at sakit. Mateo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tigre na handang lumaban. Ano ang ibig sabihin nito? Inabot niya ang sulat kay Mateo, at sa kanyang mukha ay nabuo ang isang matalim na tingin. Clara, hindi mo ito dapat makita, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi mo ito dapat malaman. Malaman, sabi ni Clara, at sa kanyang mata ay mayroong galit. Anong sinasabi mo? Na hindi ka nambabay. Na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan? Na ang iyong ina ang may kagagawan sa lahat ng ito? Clara, sapat na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang isang robot na walang kaluluwa.
Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng ito. Ang kailangan mo lang malaman ay ang operasyon ni Leo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara na siya ay naging biktima ng isang malaking kasinungalingan. Siya ay ginamit. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay dahil sa isang laro na ginawa ni Doña Elena. Nakita ni Mateo ang sulat sa kamay ni Clara. Ang kanyang isipan ay parang isang malakas na ingay. Ang lihim na kanyang tinago sa loob ng mahabang panahon ay biglang lumabas. Hindi niya dapat pinabayaan na makita ni Clara ang sulat na ito. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang pagtatago ay parang walang kabuluhan. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng galit sa kanyang sarili. Bakit siya naging ganito kahina? Clara, hindi mo dapat nakita iyan, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang robot na walang kaluluwa. Hindi mo dapat malaman ang katotohanan. Katotohanan? Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Na hindi ka ng babae. Na ang iyong ina ang may kagagawan sa lahat ng ito. Na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Hindi sumagot si Mateo. Tiningnan niya lang si Clara. Ang kanyang mata ay puno ng sakit. At ang kanyang isip ay puno ng galit sa kanyang ina. Hindi ko inaasahan na makakahanap kang ganong katapangan, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot at puno ng sakit. Clara, umupo ka muna. May kailangan akong sabihin. Umupo si Clara sa harap niya. Ang kanyang mata ay punong galit. Ang lahat ng ito ay hindi totoo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng aking ina. Si Doña Elena. Bakit? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pag-alinlangan. Bakit gagawin iyong ng iyong ina? Bakit kaniya ipinapahiya? Bakit mo siya pinapayagan na gawin ang lahat ng ito? Hindi mo naiintindihan? Sabi ni Mateo, ang kanyang mata ay punong luha. Hindi ko siya pinapayagan na gawin ang lahat ng ito. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para sa ating mga anak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara na siya ay nasa isang malaking laro na ginawa ng isang masamang tao. Ang kanyang isip ay puno ng pag-alinlangan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Mateo, hindi ko maintindihan, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Paano ka nagagawang gawin ang lahat ng ito? Paano mo nagawang maging ganon kahina? Hindi ako mahina, Clara, sabi ni Mateo. Ang kanyang mata ay punong galit. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para sa ating mga anak. Si Doña Elena ay isang masamang tao. Siya ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Siya ay mayroong lahat ng pera. At kung hindi ako susunod sa kanya, hahayaan niya na mamuhay ka sa tondo, sa iyong paghihirap. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Clara ay biglang naging sakit. Ang kanyang puso ay puno ng pag-alinlangan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Mateo, kung ganon, bakit mo ako inalis sa trabaho? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay malungkot. Bakit mo ako sinisante? Bakit mo ako pinahiya sa harap ng lahat ng tao? Hindi ko ito ginawa ng may damdamin, sabi ni Mateo. Inutusan akong aking ina. Sinabi niya na kung hindi ko ito gagawin, hahayaan niya na mamuhay ka sa kahirapan. At hindi ko iyon kayang gawin? At ano ang dapat kong gawin? Paniwalaan ka? Tanong ni Clara. Paniwalaan ang isang lalaki na nagwasa sa aking puso? Paniwalaan ang isang lalaki na pinahiya ako sa harap ng lahat? Clara, hindi ko sinisira ang iyong puso. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, sabi ni Mateo. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng aking ina. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro na ginawa niya para sa akin. At ako ay nagagalit sa sarili ko na pinapayagan ko na gawin niya ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Clara, may isang bagay pa akong dapat sabihin, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. Sa loob maraming taon,
Sinusundan ko ang bawat galaw mo. Binabayaran ko ang lahat ng mga gastusin sa ospital ni Leo. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo. Para sa aking mga anak. Nang marinig ni Clara ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay malungkot. Mateo, hindi ko alam. Biglang tumuno ang telepono ni Clara. Ito ay isang tawag mula sa ospital. Sumagot siya. At ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Clara, ang operasyon ng iyong anak, ito ay nabayaran na. Mayroon kaming isang anonymous donor na nabayad para sa lahat ng mga gastusin. Ang lahat ng ito ay ginawa para sa iyong anak, sabi ng nurse. Nang matapos ang tawag, tumingin si Clara kay Mateo. Ang kanyang nga mata ay puno ang pagdududa. Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Clara. Niyakap ni Mateo si Clara. At sa kanyang nga mata ay mayroong luha. Clara, hindi ko alam, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. Hindi ko alam. Hindi na maintindihan ni Clara ang mundo niya. Ang lahat ng kanyang galit para kay Mateo ay biglang naging isang malaking pagdududa. Ang tawa mula sa ospital ay tuluyang nagwasa sa kanyang pananaw. Ang lahat ng sinabi ni Mateo ay totoo? Ang lahat ng ito ay isang malaking laro na ginawa ng kanyang ina? Ang kanyang isip ay punong galit sa sarili. Bakit hindi niya ito napansin? Bakit hindi niya ito naramdaman? Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang mata ni Mateo ay puno ng sakit. Tumingin siya kay Clara at sa kanyang mukha, nabuo ang isang malungkot na ngiti. Clara, hindi ko alam, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malungkot. Hindi ko alam kung sino ang nagbayad para sa operasyon. Hindi ko alam kung bakit. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara na siya ay nasa isang malaking laro na ginawa ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay isang laro ng pagmamay-ari at kapangyarihan. At sa laro na ito, siya ay isang biktima. Mateo, may kailangan akong malaman, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, kung ang iyong ina ang may kagagawan sa lahat ng ito, kailangan kong malaman ang lahat ng ito. Hindi sumagot si Mateo. Tiningnan niya lang si Clara. Clara, sapat na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. Huwag mo nang pag-usapan ang lahat ng ito. Ang mahalaga ay ang operasyon ni Leo. Hahayaan ko na lang na matuloy ang operasyon. Nang makita ni Clara ang nga mata ni Mateo, naramdaman niya ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang paalinlangan ay biglang naging isang malaking galit. Hindi, Mateo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay punong galit. Hindi ako makikinig sa iyo. Gusto kong malaman ang katotohanan. Nang umalis si Clara, tumingin si Mateo sa kanyang likod. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Alam niya na kung malalaman ni Clara ang lahat ng ito, hindi na siya makakabalik. Nang makarating si Clara sa bahay, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa sala, na may hawak na isang baso ng red wine. Sa kanyang mukha, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ngunit sa ilalim nito ay mayroong lason. Clara, kumusta ka na? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay parang isang anghel. Hindi ko inaasahan na makakabalik ka. Doña Elena, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Anong ibig sabihin? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay parang isang robot na walang kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag kang maksinungaling. Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang lahat na ito ay isang laro na ginawa mo. Ang lahat na ito ay isang kasinungalingan. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kami pinagiwalay ni Mateo? Bakit mo ako inalis sa trabaho ko? Nang marinig ni Doña Elena ang mga salitang ito, tumawa siya ng malakas. Ang kanyang tawa ay parang isang malaking halimaw na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Clara,
Ang anak ko ay mayroong lahat ng karapatan na mamuhay ng maayos, sabi ni Doña Elena. Hindi ka ang babaeng dapat niyang mahalin. Ikaw ay isang basura na dapat niyang itapon. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Clara ay biglang naging isang malaking apoy. Ang kanyang isip ay punong galit. Hindi ako isang basura, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay punong galit. Ako ay isang ina. At hindi mo ako maaring gawing isang robot. Anong sinasabi mo? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay punong galit. Kung hindi ka susunod sa akin, hahayaan ko na lang na mamatay ang anak mo. Ang operasyon niya ay nakadepende sa akin. Nang marinig ni Clara ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Hindi mo ito magagawa, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi mo ito magagawa. Ginawa ko na, sabi ni Doña Elena. Tinawagan ko na ang ospital. Ang operasyon ng anak mo ay naka-cancel na. Walang sinuman ang makakagawa ng isang operasyon kung wala akong pahintulot. Nang marinig ni Clara ang masalitang ito, ang kanyang isip ay puno ng takot. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaisip. Ang anak ko, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang anak ko, nang marinig ni Doña Elena ang salitang ito, tumawa siya ng malakas. Ang siga ni Clara ay narinig ni Mateo mula sa opisina. Agad siyang tumakbo papunta sa sala, kung saan nakita niya si Clara na nakahiga sa sahi, umiyak. Si Doña Elena naman ay nakatayo sa tabi, na may isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng galit sa kanyang ina, ang lahat ng ito ay sapat na. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. Ina, sapat na, sigaw ni Mateo. Anak, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay parang isang anghel. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Hindi, ina, sabi ni Mateo. Ang lahat ng ito ay isang laro. At sa laro na ito, ang lahat ng tao ay nasasaktan. Ang lahat ng tao ay naghihirap. Tumingin siya kay Clara, at sa kanyang nga mata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang kanyang isip ay puno ng galit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Clara, pasensya na, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Niyakap niya si Clara. At sa kanyang nga mata ay mayroong luha. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng kanyang ina. At ngayon, siya ay handa na harapin ang lahat ng ito. Mateo, ang anak mo, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay punong takot. Ang operasyon niya ay naka-cancel na. Nang marinig ni Mateo ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. Ina, bakit mo ito ginawa? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong galit. Anak, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay malungkot. Ayokong makita na sinasaktan ka niya. Hindi niya ako sinasaktan, sabi ni Mateo. Ikaw ang nanakit sa akin. Ikaw ang nanakit sa aming lahat. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. At sa laro na ito, ang lahat ng tao ay nasasaktan. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Mateo ay puno galit. Huminga siya ng malalim, na handa para sa isang labanan. Ina, ito ang huling beses na gagawin mo ito, sabi ni Mateo. Kung hindi ka titigil, alis ako sa bahay na ito. Alis ako sa kumpanya na ito. Alis ako sa lahat ng ito. Nang marinig ni Doña Elena ang mga salitang ito, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang kapangyarihan ay parang isang malaking halimaw na biglang nawala. Anak, huwag mong gawin iyan, sabi ni Doña Elena. Mahal na mahal kita. Ina, mahal na mahal din kita. Ngunit ang iyong pagmamahal ay parang isang lason, sabi ni Mateo. Ang iyong pagmamahal ay parang isang robot na walang kaluluwa. Nang umalis si Mateo,
Naramdaman ni Donya Elena ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay napakita ng lakas at determinasyon, isang lakas na hindi niya inaasahan. Sa ospital, hinawakan ni Mateo ang makamay ni Clara. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. "Clara, pasensya na," sabi ni Mateo. "Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat pinayagan na gawin niya ito." "Mateo, hindi mo kasalanan," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Ang lahat ng ito ay kasalanan ng iyong ina." Nang dumating ang doktor, sinabi niya na ang operasyon ni Leo ay handa na. Niyakap ni Mateo si Clara, at sa kanyang nga mata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay sapat na. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa kanila. Ang operasyon ni Leo ay tagumpay. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit, sakit, at paghihirap ay nawala sa isip ni Clara. Ang mahalaga ay ang kanyang anak, na ngayon ay ligtas na. Nakatingin siya kay Leo, na natutulog, at sa kanyang mukha ay mayroong isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay sapat na. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa kanila. "Clara," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Masaya ako, Mateo," sabi ni Clara. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. "Masaya ako dahil ligtas na si Leo." Niyakap ni Mateo si Clara, at sa kanyang mata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng kanyang ina. At ngayon, siya ay handa na harapin ang lahat ng ito. "Clara, pasensya na," sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nangingini. "Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat pinayagan na gawin niya ito." "Mateo, hindi mo kasalanan," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Ang lahat ng ito ay kasalanan ng iyong ina. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. "Clara, hindi ko alam kung paano ka mapapatawad sa akin," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. "Hindi ko alam kung paano ka makakatiwalaan sa akin." "Mateo, hindi ko pa rin alam," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Ang lahat ng ito ay masyadong masakit." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. "Mateo, may isang bagay pa akong dapat sabihin," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malungkot. "Hindi ko pa rin alam kung paano ka mapapatawad sa akin. Ang lahat ng ito ay masyadong masakit." Nang umalis si Clara, naramdaman ni Mateo ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ang operasyon ni Leo ay tagumpay. Siya ay gumaling. Ang lahat ng ito ay sapat na. Nang bumalik si Clara sa ospital, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tabi ni Leo. Ang kanyang mata ay puno ng luha. "Mateo," sabi ni Clara, ang kanyang boses ay malambot. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Masaya ako, Clara," sabi ni Mateo. Ang kanyang mata ay puno ng luha. "Masaya ako dahil ligtas na si Leo." Niyakap ni Mateo si Clara at sa kanyang mata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng kanyang ina. At ngayon, siya ay handa na harapin ang lahat ng ito. "Clara, may isang bagay pa akong dapat sabihin," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malungkot. "Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. At sa laro na ito, ang lahat ng tao ay nasasaktan." Nang marinig ni Clara ang mga salitang ito, ang kanyang isip ay puno ng galit. "Hindi, Mateo," sabi ni Clara, ang kanyang boses ay punong galit.
Ang lahat ng ito ay hindi totoo. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro na ginawa ng iyong ina. Hindi na robot si Mateo. Ang pagpapatawa ni Clara ay nagbigay daan sa kanya upang maramdaman muli ang pagmamahal. Nasa tabi siya ni Clara, hawak ang kanyang kamay, habang nakatingin sa kambal na naglalaro sa hardin ng mansyon. Ang ngatawa nga nilang nga ana ay parang isang matamis na hani na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay sapat na. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa kanila. Hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-asa. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng pagmamahal sa mundong ito. Clara, hindi ko dapat sinira ang pamilya natin, sabi ni Mateo. Ang kanyang nga mata ay punong luha. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. At ako ay nagagalit sa sarili ko na pinapayagan ko na gawin niya ito. Mateo, sapat na, sabi ni Clara. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Ang mahalaga ay ang pamilya natin, na ngayon ay buo na. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit, sakit, at paghihirap ay nawala sa isip ni Mateo. Ang mahalaga ay ang kanyang pamilya, na ngayon ay buo na. Ang kanyang puso ay punong kakmamahal. Biglang dumating si Doña Elena. Nakatayo siya sa tabi ng hardin, na may isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi ang ngiti ng isang ina na nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay isang ngiti ng isang masamang tao. Mateo, ang anak ko, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay parang isang anghel. Hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat. Ang lahat ng ito ay isang laro. At sa laro na ito, mayroong isang panalo. Ina, sapat na, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ngalit. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Anak, huwag mong pag-usapan ang bagay na hindi mo naiintindihan, sabi ni Doña Elena. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Hindi mo ginawa ang lahat ng ito para sa akin, sabi ni Mateo. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa kapangyarihan mo. Mateo, sapat na, sabi ni Doña Elena. Huwag mong pausapan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay isang laro. At sa laro na ito, mayroon akong isang panalo. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Mateo ay puno ngalit. Ang kanyang ina ay mayroong lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para ibalik ang kanyang pamilya. Ina, ito ang huling beses na gagawin mo ito, sabi ni Mateo. Ang lahat ng ito ay sapat na. Hahayaan ko na lang na mag-isa ka sa bahay na ito. Hahayaan ko na lang na mag-isa ka sa kumpanya na ito. Aalis ako sa lahat ng ito. Nang marinig ni Doña Elena ang masalitang ito, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang kapangyarihan ay parang isang malaking halimaw na biglang nawala. Anak, huwag mong gawin iyan, sabi ni Doña Elena. Mahal na mahal kita. Ina, mahal na mahal din kita. Ngunit ang iyong pagmamahal ay parang isang lason, sabi ni Mateo. Ang iyong pagmamahal ay parang isang robot na walang kaluluwa. Nang umalis si Mateo, naramdaman ni Doña Elena ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay napakita ng lakas at determinasyon, isang lakas na hindi niya inaasahan. Niyakap ni Mateo si Clara, at sa kanyang nga mata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng kanyang ina. At ngayon, siya ay handa na harapin ang lahat ng ito. Clara, may isang bagay pa akong dapat sabihin, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malungkot. Ang lahat na ito ay sapat na. Hahayaan ko na lang na mag-isa ako sa bahay na ito. Hahayaan ko na lang na mag-isa ako sa kumpanya na ito. Aalis ako sa lahat na ito. Mateo, ang lahat na ito ay hindi totoo, sabi ni Clara. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro na ginawa ng iyong ina. At sa laro na ito, ang lahat ng tao ay nasasaktan. Nang makita ni Clara ang mga mata ni Mateo,
naramdaman niya ang isang malamig na hampas sa kanyang puso. Hindi, Mateo, sabi ni Clara. Hindi ko kayang iwan ka. Ang lahat ng ito ay sapat na. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa akin. Niyakap ni Mateo si Clara. At sa kanyang mamata, nakita niya ang isang matamis na ngiti. Ang lahat ng ito ay sapat na. Ang lahat ng ito ay sapat na para sa kanila. At dito nagtatapos ang kwento ni na Clara at Mateo. Isang kwento ng pag-ibig na sinubo ng kasinungalingan, paghihirap, at pagpapatawad. Sa aming minamahal na manonood, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa bawat kabanatangang kwentong ito. Ang bawat luha na pumapata sa inyong mga mata. Ang bawat tawa na lumalabas sa inyong mga labi ay nagbigay sa akin ng lakas upang isulat ang kwentong ito. Ito ay isang kwento ng pag-asa, na sa kabilangang lahat, ang pag-ibig ay laging mananay. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa sarili, sa mga taong nakasala sa atin, at sa mga taong minahal natin. Ito ay tungkol sa lakas ng isang ina, na handang gawin ang lahat para sa kanyang nga anak. At sa huli ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa, kahit nasa gitna ng kadiliman. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat emosyon na aking inilagay sa kwentong ito. Sana ay naramdaman ninyo ang pagmamahal, ang sakit, at ang pag-asa na bumabalot sa bawat karakter. At higit sa lahat, sana ay natutunan ninyo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamay-ari, kundi sa pagbibigay at pagpapatawad. Salamat sa inyong pagmamahal. At sana ay makita ko kayo sa aming susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.